Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi ko lang kasi may adjust kasi mga kababayan. Doon sa pinakaunang ano natin kasi yung pag in-adjust natin yun, hindi natin mapapanood yung hearing kanina. So ngayon, sabi daw dito ni Attorney Panelo, isiniwalat daw po yung planong pagpapatumba kay Sara Duterte. And then may sinabi sila dito na obsessed daw etong si Ramil Madriaga dito daw po kay Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin. Noong 2024, merong intelligence reports noong 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Binaligtad na nila ngayon yung naratibo. Kita niyo kung gaano kagaling na mga ito. Binaligtad na po agad nila yung naratibo after magbanta ni Sara Duterte, after gumawa ng mga pagbabanta kung ano-ano labang kay PBBM, kay First Lady at saka kay former House Speaker Martin Romualdez. Bigla po mga kababayang binaligtad yung kwento para palabasin na conditional threat yung ginawa po ni Sara Duterte. Ano po na kung saan yung nagbanta, yun ngayon yung pinagbantaan. Yun yung gusto po nilang palabasin dito. At yung gusto nilang i-implicate po dyan ay walang iba kung hindi itong si Ramil Madriaga. Ano po ngayon, ituloy pa natin. It doesn't make sense. Ikaw sa isip niya lang yun. Hindi kayo obsessed to kay VP Sara, tong tao na to? Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Kita nyo? Abogado ba yan? Diba? Abogado o chismoso lang? Kaya kung ano-ano nang ibinato nila kay Ramil Madriaga para lang sirain talaga yung kredibilidad ni Ramil Madriaga. Pero ang ending mga kababayan, ganun pa rin Yung tiwala ng taong bayan, nakakay Madriaga pa rin na dapat mailabas talaga yung mga ebidensyang hawak ni Ramil Madriaga at patunayan na totoo yung mga aligasyon po niya laban po kay Sara Duterte. Kasi talagang gagawin lahat ng mga ito, sirain lang ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Crush din naman namin si VP Sara. Oo, So, pero so sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush na nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niyo na tumakbo siyang presidente. Nagulat naman si Attorney Ryan Kilala na sineryoso ng tao. Tapos binuo niya talaga yung isip Pilipinas. So ibig sabihin kilala talaga ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Ayan diba dahil tinuruan, sige pagpalagay natin. Ganun yung itinuro kay Ramil Madriaga para makadikit kay Sara Duterte. So ibig sabihin kilala talaga ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Ano po base dito sa kwento, nito pong hindi natin malaman kung abogado ba itong si Panelong ito o hindi o chismoso lang. Di po ba? Kasi ibig sabihin, pinapatunayan lang talaga dito na meron pong isip. At ang chairman nun o nagbuo nun ay walang iba kung hindi si Madriaga at kilala talaga ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Baka kidnapin niya. hindi mo masisi Coach Oli, di ba? Yung kidnapping, nabanggit mo Coach, yung kidnapping. Actually, merong intelligence reports noong 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Na may nag-hire daw dito sa diba? sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Pero dahil diba binaligtad na mga kababayan? Kuha nyo. Binaligtad na agad. Para palabasin na si Madriaga yung naka-implicate sa posibleng gumawa nga noon kay Sara Duterte. Di po ba ang palalabasin mga kababayan na nasa sa likod niyan o di yung taong inaakusa ay di yung taong pinagbantaan ni Sara Duterte or yung mga tao na pinagbantaan ni Sara Duterte na kalaban niya sa politika? Dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na
itong Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito, na put together niya na lang nung pumutok Bobo nga mga kababayan, kaya Roswin Isidro, bonak nga, inaamin talaga nila. Inaamin dito ng abogado na bumuo ng isip, totoo yung Isip Pilipinas, at totoong kilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga at nakakadikit si Ramil Madriaga kay Sara Duterte. Diba? Alam nyo, kahit balibaligta rin nila yung kwento, alam nyo yung isda nahuhuli pa rin talaga sa bibig. Di po ba? Ibig sabihin, talagang na-establish po dito na kilala talaga ni Sara Duterte si Ramil Madriaga at totoo yung Isip Pilipinas. itong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, sino kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo, ganito ganyan. So, yun ang kwento doon. Yan mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, lahat gagawin nila para sirain ang credibility ni Ramil Madriaga. Nakakalungkot lang itong si Representative Rufus Rodriguez kung bakit nag-ibabigla yung pananaw at tila nag-abogado kay Sara Duterte. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito kay Congressman Rufus Rodriguez at hingil po dito sa pagbabaligtad na ito ni Atty. Panelo? Ano po, comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hingil po dyan. Kasi talagang ang palalabasin nila dito, may threat sa buhay ni Sara, may natanggap silang threat kaya nakapagbanta si Sara. At yung naka-implicate, nagagawa ay walang iba kung hindi si Ramil Madriaga, bla bla bla. Ganyan yung gagawin nilang kwento. Ano po, pero kayo, kung kayo tatanungin ano po masasabi nyo hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa usapin na yan. At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito po sa isang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan tila ayaw po atang ipatawag ni Congressman Rufus Rodriguez ito pong si Atty. Powa. Ano po kasi mga kababayan nagkaroon po ng motion kanina dito na kung saan kahit ito pong si Atty. Michael Powa dapat din pong ipatawag ano po ng Committee on Justice para matanong din mga kababayan ano po at makapagpaliwanag. Ngayon, tila nag-abogado na naman etong si Congressman Rufus dito po kay na Atty. Powa at dito po kay na Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin. Madam Chair, my fourth motion is also for the production of subpoena judice tecum and subpoena ad testificandum to the custodian of the Archives Division of the House of Representatives to produce, identify, and authenticate transcripts, video recordings, and related records of prior hearings of the House Committee on Good Government and Public Accountability on the Office of the Vice Presidents and Department of Education's disposition of their confidential funds for 2022 and 2023.